Let us open our Bible on Psalms 55, verse 22. Praise the Lord. Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Ayan. So, cast thy burden upon the Lord. Baga pa, kung meron kang mga iniisip na nagpapabigat sa iyong damdamin, i-cast mo yan sa Panginoon. Pag sinabing cast, itapon mo doon sa Panginoon. Paano? By prayer. No? Idalangin mo sa ating Panginoong Diyos. I-commit mo sa ating Panginoong Diyos. Katulad niyan, malapit ka ng kakasalin. Siyempre, unang-una, iniisip mo yung panahon. O i-pray mo na maganda ang panahon. Ikalawa, financial, paano magkasya yung inyong budget, i-pray mo. So, everything, nandyan magagawa ng paraan ng ating Panginoong Hesukristo. Tulad itong biyahe namin, God be willing, makaikot na naman kami once again sa buong Pilipinas. So, i-pray natin. Praise the Lord. And He will sustain you. Pag sinabing sustain, dugtong-dugtongin niya ang ating pangangailangan na hindi tayo maging failures, hindi tayo maging defeat, hindi maging kataluhan. Isusustain niya. Kapag sinabing sustain, sino ba yung mag-sustain sa atin? Sino ba yung mag-sustain sa iyo? The Creator of the universe. The owner of all things. Kaya nga, i-cast mo sa Kanya, i-pray mo sa Kanya, i-commit mo sa Kanya. Kaya ano sinabi ni Paul, I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. I-commit natin lahat dyan sa ating Panginoong Diyos. He shall never suffer the righteous to be moved. Ayaw niya ang kanyang mga faithful, ma-move. Anong ma-move? Kung ano yung ipapagawa sa atin, dapat hindi tayo ma-move. Praise the Lord. Stand still and see the salvation of the Lord. Kailangan manindigan tayo at tingnan natin yung pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Tingnan natin yung kanyang kapangyarihan na kikilos sa ating buhay. Nung una, hindi nga ako natakot magpakasal noon kasi pag revelation na ni Lord Jesus, anak kong Chito, panahon na iisahin ko kayo ni Joy. O yun, pray ako kay Lord Jesus. Merong nagbigay sa akin ng budget para igastos ko sa kasal. Ayun, go. Praise the Lord. Ginamit yung tita Lydia ko. Siya yung nag-provide ng wedding ring din namin. Praise the Lord. Sabi ni tita ko, Chito, meron akong ipinadala dyan. Pagkasyahin nyo na lang yan. Opo, thank you po, tita. Yung 1,000 pesos, way back 1991, yun ang hinanda namin sa aming kasal. Plus, yung aming mga members, yung iba nagluto ng bula-bula, yung iba nagluto ng kung ano-ano na lang ang aming hinanda. Hindi pa basta-basta yung gown ng aking naging bride at the time. Kasi anak mismo ng gobernador ng Mati ang sumuot niya noon. Anak ni Gobernador Lopez. Ito si Brad Frank ng panahon na yon. Siya yung personal driver ng mga Lopezes. Kaya madali siyang nakapaghanap ng bridal gown. Ay, hindi basta-basta. Kung timbangin mo siguro yun, bigat. Sa sobrang daming mga beads. Mula dito sa bukton, lahat sa likod, hanggang yung yung pinakabuntot. Ang haba ng buntot. Parang tawag yan, parang parachute. So, praise the Lord. Ang importante dyan, yung marriage ninyo should be founded upon the strongest foundation, which is upon the rock.
which is our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Yan ang pinaka-importante. Then God will provide. Sipin mo paano mapakain yung mga guests. God will provide. Ipoprovide yan ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat. So, i-commit natin lahat sa ating Panginoong Diyos. Kaya, beforehand, hindi pa yan dumarating, nangunguna na yung prayers natin. Lord, kayo na bahala. Manguna kayo. Yan ang importante kasi. Para bang mga anak mag-aral ako ng kolehiyo. Payag ba kayo? Itong kurso ko ito ang kukunin ko. Medyo mahal-mahal ba ya ito? Ay, anak. Anyway, anak. Malayo pa yan. Dadaan pa ng 2 taon. Mapagtipunan pa namin yan. Di ba? Pag nagpaalam ka sa mga magulang mo, ahead of time, hindi magulat yung mga magulang mo. Kaya yan, anak. Kaya, pag sinabing ahead of time, i-cast mo na sa Panginoon, ay sigurado yan. 100% yan. Praise the Lord. Ang Diyos pa. Hindi naman yan magtitipon ang Diyos. Automatically, right away, He got more than enough for that purpose. Kaya, ganun. So, all we have to do is to cast our burden upon the Lord and wait for Him. And while waiting for Him, be of good courage. Hindi yan, nagwi-wait ka, takot ka. Nagwi-wait ka, alanganin ka. Nagwi-wait ka sa Panginoon, parang dismayado ka. Hindi pwede yun. Ayaw ng Diyos yun. Marinig sa mga bibig natin, marinig sa mga puso natin na takot ka. Para kang walang pananalig, para kang walang pananampalataya. Kailangan, habang naghihintay tayo sa Panginoon, meron tayong tinatawag na spirit of courage. Lord, I can do all things through you. Lord Jesus, I can go anywhere through your provision. Lord Jesus, kayo na bahala. So, habang naghihintay tayo sa Panginoon, dahil kinumit natin, gicast natin yung burden sa Kanya, wait at the same time, accompanied with good courage. Praise the Lord. Basa. Psalms 27:14. Praise the Lord. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Yes. Ganon. Maghintay ka. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Hintay ka. Ibig sabihin yan, pag naghintay ka sa Panginoon, hope and expect from God, whom you trust, whom you obey. No? Maghintay ka sa Kanya dahil Siya yung sinunod mo, Siya yung pinaglalagakan mo ng pananampalataya at pananalig. At unang-una, ikaw yung naglilingkod sa Kanya, Siya yung master mo, Siya yung Panginoon mo, Siya yung alam sa lahat. Ganun ka-importante yung buhay natin sa paglilingkod kay Lord. Kaya yung iniisip ko noon, bago pa ako sa Davao Congregation, Lord Jesus, paano ito yung kongregasyon ng inyong alagad, Pastor Samuel Gabre? Paano kaya ito ma-handle ng inyong servant na nilagay dito na hindi ito hindi ba bankrupt kung sa negosyo pa? Hindi ito mag-worse. Ikinumit ko kay Lord Jesus. Sabi ko, kayo na po bahala, Lord Jesus. Basta gamitin nyo lang ako. Ilagay nyo ako dito. Then, I am very much willing to perform your guidance, your will. Basta tulungan mo lang talaga ako, Lord. Hindi ko kaya kung sarili ko lang. O, di ba? Sinagot ni Jesus yung dalangin natin by the grace of God. Sinulbad ni Jesus yung mga problema natin. Yung problema natin na nag-arkila lang tayo na nag-arkila, i-provide ni Lord Jesus. Problema natin sa mga membro, walang sariling lupa at bahay, i-provide ni Lord Jesus. Problema natin na walang mga sasakyan, halos ang mga anak ng Diyos, i-provide ni Lord Jesus. Problema natin, walang maitustos ang mga parents pagpaaral sa mga bata, i-provide ni Lord Jesus. Yung mga branches natin, i-prosper ni Lord Jesus Christ.
hanggang na-establish ang mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin yan, nagsimula sa 8 churches ng panahon na yon, si Lord Jesus Christ ang nagtupad. Bakit? I-commit natin eh. Ganun ka-importante yung cast your burden. Tapos, wait upon the Lord and be of good courage. Bakit kailangan meron tayong good courage? Kasi haharap tayo ng problema. Haharap tayo ng challenges. Haharap tayo ng trials. Harapin mo yan. I-claim mo yung power ng ating Panginoong Diyos. Huwag kang matakot. Kung Goliath man yan, taluhin natin yan. In the name of our Lord Jesus Christ, sigurado, magtatagumpay ka. Huwag kang maging duwag. Praise the Lord. Huwag kang maging duwag. Kailangan maging matapang eh. Kung duwag pa tayo, bibilhin kayo natin ang lupa na ito. Hindi. Wala tayong huwag tayong mag-canvas ng lupa. Iduwag eh. Pag kinumit natin kay Lord Jesus at may sagot si Lord Jesus, okay, go. Kahit anong figure pa yan, huwag tayong matakot dyan. The rest will just follow. Mag-follow lang lahat yung mga idea, mag-follow lahat ng mga technicalities, mag-follow lahat ng mga panahon, mag-follow lahat na. Everything. So, ganun ang gusto ni Lord Jesus Christ sa buhay natin. Praise the Lord. Oo, kaya ganun. Pag kinumit natin sa Panginoon, believe it and expect it na mangyayari yan. Basa, Psalms 37 verse 5. Praise the Lord. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Yes. Ganun. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Commit natin sa ating Panginoong Diyos. Pag sinabing commit, Lord Jesus, kayo ang nakakaalam sa unahan. Kayo nakakaalam sa aming magiging kinabukasan. I know, if we are under your care, we never be put to shame. Hindi kami mapapahiyaan. Ayan. Dahil kayo ang inaasahan ko. Di kasi natin maiwasan, may mga discouragement. You cannot avoid that. Di natin maiwasan, sometimes may mga negatives. Di natin maiwasan yan. Kaya ang gusto lang ni Lord Jesus Christ, pag sinabing kinumit mo na dyan sa ating Panginoong Diyos, and be of good courage, sigurado yan. Tandaan mo, harapin mo ng husto yung mga challenges na yan. Huwag mong talikuran. Huwag mong pabayaan. Harapin mo lang yan. Kung hindi hinarap ni David si Goliath, di sana wala ng Israel ngayon. Sana. Napunta na doon sa Philistines. Kasi yun man ang agreement nila. Sabi ni Goliath, pumili na kayo dyan. Ilaban nyo sa akin. Mag-away kami. Pag siya ang natalo ko, maging alipin kayo namin. Pag kami naman ang natalo, kami na maging alipin ninyo. O, di ba? Kung hindi, hinarap yan ni David in the name of the Lord. Malaking yun? Kataluhan yun. Malaking impact yun sa future ng kanilang mga anak. So, ganoon sa buhay po natin, tayo, tulad ba ni Pastor Samuel Gabre? Kung hindi hinarap ni Pastor Samuel Gabre yung challenges sa kanyang ministry, anong mga challenges sa buhay ni Pastor Samuel Gabre? Hindi basta-basta panimulain sa paggawa ng ministry. Saan ka kukuha ng suporta? Saan ka kukuha ng mga resources? Wala ka pang membro halos. Hindi pa na-establish, panimulain pa. Rinarap yan ni Pastor Samuel Gabre hanggang naitayo ang ministry of the Lord. At nung nakita ni Lord Jesus Christ na you got already my purpose, anak ko, I'm going to let you rest. I'm going to hand on this ministry to my faithful servants na sinubukan ko na rin at kilala ko na itong mga servants ko ito. Kaya yun, dinisperse kami ni Pastor Tam kung saan kami nilagay. O, di ba? Kung hindi yan tulong ni Lord Jesus Christ, do you think
makapagpatuloy kami sa ministry? Do you think makapagpatuloy tayo? Hindi. Kaya ganun. Anumang hinaharap natin dito sa sanglibutang ito, commit unto the Lord. Praise the Lord. Basa, maraming challenges. Psalms 42:10 hanggang 11. Praise the Lord. As with a sword in my bones, mine enemies reproach me, while they say daily unto me, Where is thy God? Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet praise him, who is the health of my countenance and my God. Iyan. Minsan, inaano tayo ng kaaway. Yung bang, kabalala nyo, reproach. Binabully ba? Kung sa term ngayon, bully. Binubully ka. Oy, meron kaya ikaw ang Panginoon na tutulong sa iyo? O, kakantsawan ka? Saan yung Diyos mo? O, ganun ba yung mga ganun? Kaya sabi diyan, why art thou cast down, O my soul? Bakit ka? Masyado ng nababa yung moral o kaluluwa ko. Huwag kang maniwala doon. Why art thou disquieted within me? Dismayado ka na. Hope thou in God. Magkaroon ka ng pag-asa sa Panginoong Diyos, for I shall yet praise Him who is the health of my countenance and my God. Ayan. So, tayuan natin na meron pala tayong Diyos. Tayuan natin na meron pala tayong mighty and almighty God. Siya yung tutulong po sa atin. Kaya sa buhay natin, malampasan natin ang trial 1, trial 2, malampasan natin ang temptation 1, temptation 2, hanggang the rest sa buhay natin, malampasan natin yan lahat. Kahit may mga discouragement tarating sa buhay natin, para tayong mga Egyptians na parang walang kaalam-alam sa miracle na nangyari. Puro negatibo, parang walang experience ba sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga dito sa Bible, remember what the Lord hath made sa buhay niyo. Alalahanin niyo. Kaya sa buhay natin, if there are new challenges in life, let us just remember how God bless us, how God sustain us in such similar situation. He is the same yesterday, today, and forever. Praise the Lord. Para sa ganon, sigurado, masaya ang ating Panginoong Diyos. Yan yung tinatawag na, if we trusted in God in the past, don't tell me you cannot trust Him at this present. No. Hindi pwede yan. Na nag-trust ka sa Panginoon noon, nag-prosper ka, ngayon hindi ka na makatrust sa Panginoon. No. If you trusted God in the past, you should trust also at this present, because He is the same yesterday, today, and forever. If He handled the past, He could also handle the present. So, what is therefore the conclusion? In trusting in God, shall we trust in God only for just one time? No. Basa. Psalm 62 verse 8. Praise the Lord. Trust in Him at all times, ye people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Yan. If you have trusted in God for the past, you also trust the Lord at this present time. And trust the Lord. Keep on trusting God on the future. Yan ang tinatawag. Trust in Him at all times. Ye people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Praise the Lord. Ganun. So, hindi tayo pabayaan ng ating Panginoong Hesukristo. Ay, noon nga si Pastor Samuel Gabriel, nakaka-visit nga siya sa mga lugar na yan, lalo na yung Davao Oriental. Anong gamit ni Pastor Samuel Gabriel? Meron siyang 4x4 noon? Wala. Meron siyang Montero noon? Wala. Ay, narating nga niya yan lahat. Tayo pa ngayon, equipped na tayo ngayon. Praise the Lord. How God did give us the provision. Bakit? Bakit nag-provide si Jesus ng mga pangangailangan natin?
Because we do not focus on that place only, but we have a lot of things to go to visit because God did prosper the work of the ministry. Sabi ni Lord Jesus, all right, my children, it is necessary for you to have this, to have that for my ministry na i-entrust ko dyan sa inyo. So, let's move on. Let's continue. Praise the Lord. Move on tayo, continue tayo as what the Lord inspired us, kung ano yung ini-inspire niya sa atin. Basta gusto lang ni Lord Jesus Christ, i-commit natin sa Kanya sa prayer. Dalhin sa prayer. Basa. Philippians 4:6 hanggang 7. Praise the Lord. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Yes. Hallelujah. Be careful for nothing. Ang ibig sabihin niyan, pag sinabing be careful for nothing, huwag mo maliitin ang isang bagay. Pag sinabing minamaliit mo yung isang bagay, isipin mo, I don't need to keep this in my prayer. I don't need to mention it in my prayer. Kayang-kaya ko ito. Huwag mong maliitin ang isang bagay na yan. Be careful for nothing. Praise the Lord. Pag sinabing, nothing yan, wala yan. No, you should be still be careful. Careful ka pa rin. Kahit sa tingin mo wala yan. Pray mo yan sa Panginoon. Huwag ka magmayabang. Huwag ka manalig sa sarili mo. Hindi kay i-commit mo lang yung bagay na nahihirapan ka. Yung bagay na akala mo wala lang. Hindi, no. Lahat i-commit natin. Be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known unto God. Daan natin yan sa proseso. Kaya kahapon, prayer meeting natin. Yun ang request ko sa inyo. I-pray ninyo ang visitation namin sa Mati, Sawidan, Chumbukan. Pray pa ninyo ang possible visitation namin sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Nakomit na natin yan kay Lord Jesus. Nanguna na yan si Lord Jesus Christ. I-clear niya yung way niya. Naalala niyo magpunta tayo kahit saan-saan. Pastor, simula dumating kayo dito, hindi na umulan. Hindi ka pa dumating, walang ulan. Pastor, 3 days before ka dumating dito, hindi na umulan. So, ibig sabihin yan, yun na yung resulta ng ating pag-commit sa Panginoon that He will clear the way. Praise the Lord. I-clear niya ang way. Kaya, be careful for nothing, but let us pray. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Ayaw niya na maging balisa tayo. Ayaw niya maging masyado na tayong downhearted, parang hindi natin kaya, parang wala na tayong courage magpunta, parang ano ba ito? Wala na, hindi na. Dismayado lahat, wag. Yung heart natin, tsaka yung mind natin, nandyan yung peace of God. Sabihin niya, Lord, if you have made this to us before, you can make this to us this present. I can do all things through you. Praise the Lord. Ano natin yan? So, ganun. Lahat ibigay natin. Kahit yung mga maliliit, yes. Basa. 1 Peter 5:7. Praise the Lord. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Yes, lahat. I-pray natin lahat ng mga bagay doon sa Kanya. So, ipauna natin si Lord Jesus. Lord, you go ahead in all our ways. Naalala niyo yung mga aksidente na nangyayari. Experience ko lang ha. Sino ba yung nag-drive sa motor? Wala namang kabundok-bundok. Wala namang, hindi naman siya hill. Hindi naman siya yung pababa. Patag naman. Natumba kami. Bakit? Kumpiyansa yung driver. Walang salubong. Wala, okay lahat. Straight, patag pa. Natumba kami. Bakit? Yung daan doon na medyo basa-basa. Hindi niya yon inisip.
na madudulas kami. Dulas. Tumba diretso. O, ibig sabihin yan, huwag mong maliitin yung daan na yan, porque okay. Careful ka pa rin. Kaya lahat, ang care natin, ilagay natin sa Panginoon. Ipauna natin si Lord Jesus. Basa. Psalm 16 verse 8. Praise the Lord. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand. I shall not be moved. Yan, I have set the Lord always, not sometimes, before me. Because He is at my right hand, I shall not be moved. Hindi ako makikilos. At saka tayo na gumagawa sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Dapat tayo maging hopeful. Anong hopeful? Yung bang pinapakita natin kay Lord Jesus na meron tayong hope. Hindi lahat ng... Ang tao kasi walang hope, puro negative ang lumalabas sa bibig. Kaysa wala, kaysa mahirap, kaysa malayo, kaysa ganito, puro negative. So ibig sabihin niya, you are not hopeful. Ang gusto ni Lord Jesus Christ, meron tayong hope sa Kanya. Lord, itong challenge na binigay mo sa akin, bagamat hindi ito basta-basta, nandyan naman kayo, Panginoon. In a way, I'm not doing my own business, but I am doing your business. I am just your servant. Lord Jesus, kayo na bahala. So, sa pag-commit mo sa mga bagay na yan, may hope ka. Kinumit ko na yan kay Lord Jesus, mayaman siya. Kinumit ko na yan kay Lord Jesus. He is the same yesterday, today, and forever. Yun ang gusto ni Lord Jesus Christ sa atin. Hopeful tayo. Praise the Lord. Basa. Psalm 16 verse 9. Praise the Lord. Therefore, my heart is glad, and my glory rejoices. My flesh also shall rest in hope. Yes, maging masaya ang puso mo. Ang iyong glory, nandyan din sa kaligayahan. Anong glory? Yung aura ng muka mo. My flesh also shall rest in hope. Ganun yan. Kaya sa buhay natin, pag kikilos yung ating worries, kikilos yung ating fear, that is the time. Let us go in prayer. Hindi man talaga, hindi man tayo maging mayabang na, hindi ako takot. Wala akong worries. Meron yan. May takot ka, may worries ka, but let not these worries and fear prevail in you. Huwag itong maghari. Hanggang yan yung maghatid sa iyo sa unbelief, maghatid sa iyo sa disobedience. Kailangan, meron mga nararamdaman natin sa mga bagay na yan, we cannot avoid that. But, since we have our God, those things shall not prosper against us. Hindi yan mag-prosper against us. Lagi natin yung ma-overcome. Praise the Lord! Last verse, Psalm 73 verse 26. Praise the Lord. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Yes, my flesh and my heart faileth. You cannot avoid worries. You cannot avoid fears. You cannot avoid ano pa yung mga negative na pwede nating maisip. But God is the strength of my heart and my portion forever. Ang ibig sabihin yan, He will never cease to help. He will never stop providing your needs. He will never stop protecting you. He will never stop to be with you forever. Praise the Lord. So there is no such reason for us to cease. Hindi, walang reason. Kasi siya hindi nahihinto. Kaya if meron tayong mga naramdaman sa puso natin, our God is our strength. Siya yung ating kalakasan. So i-commit natin sa Panginoon lahat ng hinaharap natin ngayon. Kasi lalot na itong biyahe namin sa malayo. This is not a joke. This is not an easy. But let us just commit this unto the Lord. And He will make it. He will bring it to pass. Mangyayari at mangyayari ang lahat sa hindi mo kayang
isipin. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.